Hello mga kasandi, tayo ngayon magluluto ng chop suey. At ito ang ating mga ingredients. Ayan, meron ako ditong bawang at saka sibuyas na tinadtad, pork liver, at syempre, ayun ang ating pork at akin na siyang ginigisa o pinapalabas natin ang kanyang mantika doon sa ating kawali para siya na magsilbi natin panggisa doon sa ating lulutuing chop suey para mas masarap siya at mas lasang-lasa natin ang pork doon sa ating lulutuing gulay. At ayun nga, kapag kaganyan na po ang ating pork, ibig sabihin labas ang kanyang mantika, pwede natin ilagay ang ating mga panggisa. So unahin natin ang ating bawang at atin lamang siyang halu-haluin dyan, igisa natin siya, haluin hanggang sa siya ay golden brown. At kapag golden brown na siya, saka naman natin isusunod itong ating sibuyas. So, sangkotsain lang natin siya mga kapatid. Tuloy-tuloy lang para sabay-sabay na maluto o magisa itong ating bawang para lumabas ang kanyang aroma. At yan mga kapatid, matapos natin ang paghalo-halo ay okay na yan at ilagay na naman natin ganito itong ating sibuyas. So, ayan mga kapatid, the same procedure. Haluin din natin siya, tigisa ng bahagya. Ganyan. At kapag okay na siya, ilagay natin itong ating pork liver. So, ayan. Gisahin din ng konti ang ating pork liver. Halo-haloin lang siya hanggang sa maluto ng bahagya. Huwag natin masyadong igisa ng husto at baka lumita at tumigas yung ating pork. So, dapat katamtaman lamang ang ating pagkakaluto dyan kasi tumitigas po yan pag nasobrahan. So, sakto lamang po ang ating pagkakagisa dyan. At kapag okay na siya, maglagay tayo ng ating pork cubes, ayan, para mas maging malinamnam itong ating lutuin. Ayan, para mas matakam o sa amoy pa lang nito ay magutom na yung ating mga kakain nito. So, ayan ang ating mga sikreto sa ating pagluto mga kaibigan. At kapag okay na siya, pag na-dissolve na yung ating nor cubes, ilagay natin itong ating gulay. So, yan yung ating halo-halong repolyo, beans, at meron tayong konting dyan, carrots at sayote. So, ayan mga kapatid. Haluin lang natin ng konti. At siyempre, hanggat maaari, huwag natin masyadong i-overcook itong ating gulay. Pero, yung aking mga anak ay ayaw nila ng gano'n na parang half-cook lang siya. Kaya medyo lulutuin natin siya ng bahagya. Yung saktong-sakto lang din naman para hindi naman siya magmukhang masyado ng malambot. At maglalagay nga tayo ng pamintang durog o powder. Ayan. So, konting wisik-wisik lang at okay na yan. Siyempre, maglalagay din tayo ng ating Knorr seasoning. Ayan, liquid seasoning para mas malinamnam yung ating niluluto. Ayan, konting-konti lang para magbalanse lang yung ating lasa. Huwag masyadong marami at baka umalat. So, maglalagay tayo ng ating pampagkumpleto ng linamnam. Siyempre, ang ating magic sarap. Baka naman. So, yun mga kaibigan, maglalagay tayo ng konting tubig. Ayan. So, konti lang kasi ayoko na maraming sabaw pag ganito. Gusto ko talaga nito ay talagang hanggat maaari gisa-gisa lang siya sa oil at ayoko na maraming sabaw. Ayan. So, ganyan lang po mga kapatid ang ating gagawin dyan. At kapag sa tingin natin ay luto na yung gulay, ay pwede rin natin itong ihain sa ating hapagkainan. Ayan, katulad dyan. Malapit na siya. Ayan. Kita nyo naman, parang napaka-attractive ng dating niya, di ba? Masarap siyang tingnan. At siyempre, ang amoy niya talaga namang napakasarap. At talaga naman yung sahog natin dyan, talagang kompleto. So, kulang lang tayo ng quail egg. Pero okay na po yan mga kaibigan. So, simpleng gisa-gisa lang at okay na yan. At doon na tayo magkita sa aking hapagkainan. Ayan, patayin natin ating apoy. At ito na nga tayo mga kaibigan. Nakaready na sa ating mesa ang ating chop suey. Ayan. Ay, napakasarap. Ayan mga kaibigan, salamat naman sa inyong patuloy na panonood sa aking mga vlogs. At syempre, sa ating mga bagong taga-panood dyan, huwag naman kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung maaari, pakishare naman po. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel.